So good morning. So ganito pala kami kung magproseso ng paglilinis ng isaw ng manok para matanggal yung mga tira-tira niyang dumi sa loob ng bituka. So ayan, binabad muna namin sa suka na may tubig para talagang ma-reduce yung ano niya, lumambot, kumbaga lumambot yung dumi na nakakapit sa loob ng kanyang bituka, no? So mamaya pagpapatuloy natin kung paano kami maglinis ng bituka. So ayan o, ganito kami maglinis ng isaw ng manok. Ayan. So nababad na siya siguro mga kulang-kulang 1 oras. Ayan. So nalinisan na siya. So ito na yun siya. So ayan yung pagtapos malinisan. Ayan o. Tingnan nyo naman. So, napaka mabusisi siya pero at least make sure talaga natin na malinis yung isaw ng manok. So, ayan o. So, ayan. Lalabas yung mga dumi niya. Ayan. So, ayan. Makikita nyo ha. So, lalabas yung mga dumi-dumi niya. Ayan. Yung pinakadulo. Ayan o. Diba? May mga lumalabas na kulay yellow. So, hindi na natin babaliktarin yan kasi nababad na naman natin. Tsaka talagang subok na namin na hindi talaga siya mapait. Basta gagawin nyo lang yung ginagawa namin. Ibababad nyo siya sa suka na may halong tubig. Ayan, no? So, mamaya, mamarinate na natin. So, papakita ko sa inyo kung paano ang procedure ng pagmamarinate ko ng isaw ng baboy. So manok, isaw ng manok, chicken intestine barbecue, no? So ayan na. So natapos na natin yung nilinisan yung isaw ng manok, no? So ayan. So ito na yung finished product niya sa paglilinis. So talagang sureball na sureball ito at saka tested na namin na talagang hindi siya mapait at saka epektibo. So sa tagal na namin ginagawa ito, so ayan, kung gagayahin nyo lang, kung maniniwala kayo, so goods. Kung hindi naman, so depende na yan sa inyo kung paano ang proseso ninyo. Basta kami, ganito ang proseso namin sa paglilinis ng isaw. Hindi na namin binabaliktad kasi napaka haba pa ng oras o proseso pag binabaliktad, no? So ganun lang, ayan. So, pinatulo na natin sa strainer natin. So, lalagay na natin. So, ito pala is 1 kilo. No? Ilalagay na natin. No? Ayan. So, ang pagmamarinate ko nun is kagaya lang din sa pagmamarinate natin sa pork barbecue. Same lang din. So, dahil sa 1 kilo, tapos may additional akong kalahating kilo ng pork barbecue. So, isasama na natin sa pagmamarinate kasi same lang din naman sila. So gagamit lang tayo ng mga 8 kalamansi. No? So ayan, 8. No? So 8 kalamansi lang. So ito napaka-simple lang. Kasi yung minarinate natin kahapon is naubos. So, pinakyaw ng isang grupo. No? Pinakyaw yung isaw natin at saka yung pork barbecue. Kaya talagang napakaganda. So, mga regular customer natin yon. So, talagang affordable yung ano lang natin, yung mga barbecue. So, 10 pesos meron ka na. Yung iba kasi sinasama yung balat ng kalamansi. So, ako hindi. So, depende. So, hindi, pwede siguro kung nahugasan ko yung kalamansi, no? So, baka kasi may mga alikabok. So, iwas na lang tayo.
Tapos gamit tayo ng, so 'di ba kahapon is kalahati lang naman yung ginamit natin. So ngayon isang buo, no? Na oyster sauce. Ano kasi ito eh, 1:1 ang oyster sauce. So, gamit tayo ng konting suka. So, konti lang kasi may kalamansi naman tayo. Preservative din kasi itong suka, no? Yan. Tapos toyo. So, tansyahan na lang. Pero meron din kasi akong measuring yan, pero kabisado ko na rin naman kasi kaya okay na. So asukal. So gagamit tayo ng 7 kasi nga sa kalahati kasi kalahating kilo is mga 2.5. So 1.5 kasi kasama na ang pork barbecue ko. So ayan, 7, no? Tapos ketchup. Okay na yan. So i-mix lang natin. So 'di ba? Napakadali lang, napakasimple. So, So, kung nasundan nyo lang, so, ayan. So, kayang-kaya nyo na yan sa bahay ninyo. Diba? Wala namang mga special na mga ingredients, pero talagang subok na itong timplang to. Sabi ko nga, kung may pepper, nakalimutan ko na bumili ng pepper. So, mas maganda kung meron sanang pepper, no? Ha? Kasi ang pepper is isa din kasi nagbibigay ng lasa, no? Hindi naman siya sabihin na spicy, pampaanghang. Pero may nilalagay din kasi ako dito na garlic powder. So, naubusan kasi ng garlic powder. Pepper. So, ginamit ko na lang muna yung sa labas, yung sa mga service pepper natin. So, ito na yun. Kalahating kilong pork. 3/4, no? So, 3/4 pala siya. So, dapat mag-additional pala tayo ng nor. No? So, additional tayo ng nor. Mamasitas, mamasitas, sorry. So, oyster, mamasitas. So, ayan. Pero sa sugar niya is okay na yun. Sa 2 kilo kasi is mga 10 kutsarita. So, 5 kutsara yon ang katumbas. Sa 2 kilo. So, titikman natin. Pwede naman tutikman. Depende siguro sa kung masela ng tiyan nyo. Huwag na siguro. Pero kung nasanay na ako sa tagal na, kaya parang wala na. Immune na ang katawan ko sa mga pagtikim-tikim sa mga hilaw na mga pagkain. Pagtimpla. Parang nakulangan ako sa sukal kasi hindi ko nabantayan. So, sampuin na lang natin kasi 250 grams na lang din naman ang kulang, magda 2 kilo na, no?
Pero sa chicken inasal ko, ibang-iba sa pagtimpla ko nito. So, ito na yung taba niya. So, pahabol. So, yung kagaya kahapon, yung pinakadulo ng karne. No? Pinakadulo ng meat natin is taba. So, goods. So, ayan, thank you. So, ayan na, kita nyo na yung finished product natin, di ba? So, napakasarap tingnan, di ba? So, thank you.